Signal number 4, posibleng itaas sa Cagayan sa posibleng pagtama ni Ophel. Update, isa ng severe tropical storm ang bagyong Ophel na may international name na Usagi na may lakas na 95 km per hour at bagsong 110 km per hour habang kumikilos pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 35 km per hour. Gaano ito kalakas? Inaasahang aabot ito sa typhoon category o magiging malakas na bagyo. Magtataas na ng signal number 1 mamayang gabi o bukas ng umaga sa ilang parte ng Northern Luzon na dinaanan ni Nicaf. Posibleng magtaas ng signal number 4 sa ilang bahagi ng Cagayan sa paglapit nito. Inaasahang tatama ito sa Cagayan sa hapon ng Huwebes bilang typhoon. Susunod ay tatawirin nito ang Babuyan Islands at Batanes ayon sa latest forecast ng Pag-asa. Posible rin itong mag-recurve o dumuplis sa Santa Ana, Cagayan ngunit magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan. Samantala nasa labas na ng Philippine Hour of Responsibility ang bagyong Nika kasalukuyang nasa West Philippine Sea na ito sa timog area ng China. Inalis na ang typhoon signal sa bansa kung saan malaking pinsala ang iniwan ni bagyong Nika, lubog ang kabahayan sa lugar kung saan ito tumama, maraming ulan ang binuhos ng bagyo at maraming bahay ang nasira dahil na rin sa lakas ng bagyo ng hangin dala ng bagyong Nika. Parang mauulit ang pangyayari dahil sa banta ng bagyong Ophel na nagbabanta ngayon sa loob ng PAR halos magkasing tulad ang dalawa dahil sa kinikilos ng bagyong Ophel kung saan magtataas ng signal sa Cagayan Valley ngayong gabi o bukas ng madaling araw dahil na rin sa rapid intensification ng bagyo. Bukod sa bagyong Nika, bagyong Ophel may isa pang sama ng panahon ang nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility malapit sa bansang Guam. Kung sakaling pumasok ito ng PAR sa sunod na linggo ito ay bibigyan ng local name na Pepito na may international name na Mani. Central Luzon at Northern Luzon ito tatama ayon sa pinapakitang direksyon, malayo pa ito kaya posibleng marami pang pagbabago sa datos nito. Patuloy pa itong binabantayan sa ngayon, wala pa itong direktang epekto sa bansa ngunit paghandaan pa rin habang nagpapalakas pa ito sa karagatang Pasipiko, huwag ipagsawalang bahala ang mga bagyo. Matatandaan na ang mga nakaraang bagyo ay nagdulot ng malaking pinsala sa ating bansa kaya't maging alerto at handa sa mga paparating pang bagyo. Sa ngayon mga 3 hanggang 6 pa na bagyo ang posibleng pumasok at mabuo bago matapos ang taong 2024. Mataas din ang tyensa na tumama ang mga bagyo sa bansa dahil sa La Niña-like condition nito. Manatiling nakatutok sa Weather Balita para sa bago pang update. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.